we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita ngayong Huwebes. Danger level na heat index na itala sa ilang lugar kahapon. Pagpasok ng panahon ng tag-init, mapapaaga kaya? Panibagong insidente ng sunog na itala sa Mount Santo Tomas sa Benguet. Usok at abo umabot na sa Baguio City. Ilang kabahayan sa Bayambang, Pangasinan, kinakatok daw tuwing madaling araw. Sino kaya ang mga nasa likod nito? At pagsisimula ng Asin Festival 2024 sa Dasol, Pangasinan na puno ng saya at musika. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos yang aram na imbag gamale maya pagat panapon kapuso. Narito na ang 1 North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Naitala sa ilang lugar sa bansa ang danger level na heat index sa kabila ng amihan season. Makibalita tayo sa report na yan ni Joan Punsoy. Joan? Chris, napaka-importanteng mapangalagaan ang kalusugan ngayong nararanasan nga ang mainit na panahon. Matinding alinsangan ang naranasan kahapon sa ilang bahagi ng bansa sa kabila ng may amihan season, nakapagtalang pag-asa ng danger level na heat index. Umakyat sa 42 degrees Celsius ang damang init kahapon sa Cotabato City. Epekto yan ng easterlies o ang mainit na hangin mula sa Pacific Ocean. Ang ganyang katinding heat index ay may mataas na banta ng heat cramps o kaya heat exhaustion. Posible pa nga ang heat stroke. Kaya pinapayuhan ng publiko na iwasang magbilad sa kasagsagan ng init ng araw, uminom ng maraming tubig, magsuot ng preskong damit, gumamit ng pananggalang sa init, magkaroon ng sapat na ventilasyon at iwasan ang pag-inom ng alak o kape bilang pang-hydrate. Dahil sa kawalan ng ulan, pag-iral ng easterlies at monsoon break, senyalis daw ito na posibleng mapaagang pagpasok ng tag-init. Kaya naman pinapayuhan ng publiko ng iba yung paghahanda sa epekto ng init ng panahon. Kaugnay niyan, makakasama natin si Engineer Jose Estrada Jr., ang Chief Meteorologist ng Pag-asa Dagupan upang kumustahin naman ang lagay ng panahon at temperatura sa ating kinaroroonan. Good afternoon, sir. Yes, ma'am. Magandang hapon po sa ating nanonood ngayon. So, Engineer, yun nga po, napakainit ng panahon natin ngayon. Ano po ba yung naitala nating temperatura so far? So sa ngayon po, yung na-record natin o na-obserbahan po natin, nasa 32.7 po yung temperatura natin. Kasi nagbabari po ito ng 21 to 34 degrees Celsius centigrade sa araw natin. Okay. At saka sabi nyo nga, Engineer, sa mga susunod na araw, sa mga susunod na buwan, posibleng tumaas pa itong temperatura at maitala na rin natin itong heat index. Meron na ba tayong projected heat index kapag pumasok na itong panahon ng tag-init? So sa katunayan po, meron na tayong naitala o na mataas na temperatura no itong buwan ng February na 34.2 degrees Celsius centigrade. At yung projected po naman natin na saan natataas pa ng temperatura natin hanggang sa darating ng Abril, saan natin na abot tayo ng 37 degrees Celsius centigrade. Okay. At ang heat index sa engineer, ano yung possible na maitala natin pag ganito na yung temperature natin? So yung heat index, saan natin natataas din yung heat index kasi last year, the following year, umabot tayo ng 51 degrees Celsius centigrade sa heat index. Yan ay dangerous na. Dangerous na po sa health ng mga tao at even sa mga pets. Yes, ma'am. Yan po yung pinakadelikado na po yun na taas ng temperatura. Okay po. Expected raw na papasok ng mas maaga itong panahon ng tag-init, engineer. So, lalo-lalo ngayon ay pumapasok na yung tinatawag natin ng easterly wave. Ibig sabihin, nandyan na po yung alinsangan na panahon.
So asahan natin na yung temperatura natin ay tataas pa. Okay, maraming salamat si Engineer Jose Estrada Jr. Chris? Maraming salamat, John Punsoy. Nangamatay naman ang ilang alagang manok sa Gamu, Isabela dahil daw sa mainit na panahon. Tutukan sa report. Ilang alagang manok sa Gamu, Isabela ang nangamatay dahil sa mainit na panahon na bunsod ng El Nino. Isa sa mga poultry raiser na namatayan ng alagang manok si Arlene Lopez mula sa Barangay Poblasyon. Lagi raw siyang namamatayan ng alagang manok tuwing mainit ang panahon. At ngayon, namatayan na raw siya ng nasa 20 alaga. Gumagawa na raw siya ng paraan para maibsan ang problema. Ginagawa po namin para mabawasan ang mga mortality sa aming mga alaga ay ang tamang pagpapakain, paglagay ng eksak na tubig. Nagpapatupad ng schedule sa pamamasada ng mga kutsero sa Vigan City upang hindi tama ng heat stroke ang mga alagang kabayo. Kailangan din daw na isaalang-alang ang kaligtasan ng mga kabayo dahil sa mainit na panahon. Pinapasilong din ang mga kabayo sa oras na mataas ang sikat ng araw at pinapaliguan din ang mga ito bago ang pamamasada. Binabawasan din daw ang isasakay na pasahero upang hindi masyadong mapagod ang mga kabayo. Ang ilan, may kahalili o kapalit ang isang kabayo para hindi masyadong mahirapan sa pamamasada sa gitna ng tirik na araw. Dalhin na lang po sa malilim na lugar tsaka painumin po ng tubig at pwede rin po mag-apply ng cold water o kaya yung yelo po sa katawan, pwede po sa likod o kaya po sa batok. Maaga na ring isinisilong ang mga alagang hayop sa Lawag City dahil sa mainit na panahon. Pinapainom at pinaliliguan din para hindi masyadong maapektuhan sa malinsangan na panahon. Nakitaan daw ng panghihina ang ilang alagang baka sa lugar dahil sa init ng temperatura. Ayon sa ilang eksperto, kung mapapansin na biglang nawalan ng malay ang alagang hayop, lumakas ang hingal at namumula. Dapat punasan ang katawan ng basang-basahan para bumaba ang kanilang body temperature. Pero kung sa alagang aso, huwag daw punasan ang ulo dahil posible umanong makonstrict ang vessels nila sa utak na makakasama sa kanyang kalusugan. CJ Torida, One North Central Luzon. Sumiklab naman ang panibagong sunog sa bahagi ng Mount Santo Tomas Forest Reserve sa Benguet. Usok at abo umabot na sa Baguio City. Narito ang report. Bandang alas 11 ng gabi nang respondihan ng Bureau of Fire Protection ng forest fire na sumiklab sa bahagi ng Mount Santo Tomas, Tuba, Benguet. Sa video ng isang empleyado mula sa isang transmitter relay station sa Mount Santo Tomas, kita ang apoy sa bundok. Sa bahagi raw ito ng Sitio Labang at Tabaan Sur sa Tuba. Kinaumagahan, tumambad ang laki ng pinsala nito sa bahagi ng Forest Reserve na binabalot na makapal na usok mula sa sunog. Gumapang na rin malapit sa poste ng kuryente at malapit sa isang transmitter relay station. Tumulong na rin ang air assets ng Philippine Air Force para apulahin ang sunog sa bundok. Gamit ang helicopter, sumasalok ito ng tubig sa Santo Tomas Water Basin para ibuhos sa forest fire. Yung apoy ay napigilan sa may perimeter fence ng mga regional network groups natin doon, na towers. And sa ngayon, yung sa isang lugar, yung inaantay natin kung lalapit siya o hindi. Naglabas ng abiso ang Baguio City Information Office sa publiko na gumamit ng face mask at manatili sa loob ng bahay dahil sa posibleng masamang epekto sa kalusugan ang usok at abo na umabot na rin sa syudad. Our health office now is getting data on our air quality at present kasi yun nga, may haze kasi. There's a haze na parang may fumes siya, so it might be coming from yung ongoing fire sa Tuba, Benguet. Kamakailan lang, magkahiwalay na forest fire din ang sumiklab sa bahagi ng Camp 4 at Camp 6 sa Tuba, Benguet. Tuloy ang pag-apula ng mga bumbero para hindi na kumalat ang forest fire. CJ Torida, One North Central Luzon. Kawalan ng sapat na ilaw sa mga kalsada sa Barangay Poblasyon sa Bangaldan, Pangasinan, isa sa mga sanhi ng aksidente ayon sa mga opisyal ng barangay. Nakaalerto Jasmine Gabriel Galban. Sa tuwing namamalengke si Aling Lenny, problema niya ang paglalakad sa kalsada papunta sa pamilihan sa Bangaldan, Pangasinan. Madilim kasi ang kanyang dinadaan ng kalsada. Kadalasan kasi, madaling araw siya namamalengke ng lulutuin para sa kanyang maliit na kantina. May mga ilaw naman, pero hindi raw sapat. Kaya kailangan pa niyang gumamit ng flashlight. Nung madilim, nasasalubong mo yung aso, hindi mo alam kung
Ano na sa'yo? Nasa iyo na pala yung harap mo, kayo nandiyan nakahiga. Batid ng mga opisyal ng barangay ang problema sa mga madilim na kalsada sa barangay poblasyon. Bukod sa dinadaan ng kalsada ni Aling Lenny, marami pang kalsada ang halos balutin ng dilim pagsapit ng gabi. Medyo madilim talaga, makita mo naman. Kaya nga yung problema nga namin dahil doon sa mga kanto may mga nadidisgrasya, ganun. Bilang solusyon, maglalagay ng malalaking solar street light sa barangay. Ngayong linggo lang, naglagay na ng 6 na solar lights sa ilang kalsada. 14 pa na solar lights ang inihahandang mailagay sa mga madidilim na kalsada. Malaking bagay sa mga residente ang installation ng karagdagang solar street lights. Nagsisilbi rin daw kasi nila itong proteksyon sa mga kawatan, lalo na tuwing gabi. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Naubos na ang mga reserbang driver's license card sa LTO Dagupan District Office. Nagbabalik sa ulat si Jasmine Gabriel Galban. Tuluyan nang naubos ang mga reserbang PVC card sa LTO Dagupan District Office. Noong nakaraang buwan, nasa mahigit 2,000 piraso pa ng PVC card ang nasa tanggapan. Nakalaan ang mga ito sa mga OFW. Pero ngayon, 0 o wala nang natitirang PVC card sa District Office. Wala pang marating na supply ng DL cards. No? And hoping po tayo, no, as per instruction naman ng ating mahal na secretary, assistant secretary, may darating na cards pero wala pa pong information kung kailan. Dahil dito, mas tumaas pa ang bilang ng backlog sa driver's license card sa LTO Dagupan District Office. As of February 21, 2024, mahigit 13,000 na ang backlogs. Sa ngayon, temporary driver's license muna ang ini-issue ng tanggapan. Nakaimprenta sa bond paper ang temporary driver's license. Importante pa rin yung card kasi minsan inuli ako sa Dagupan. Ang binigay ko sa kanila yung resibo lang. Tinitikitan ako ng pulis dahil yung lisensya ko daw, bakit resibo? Hinihintay ng LTO Dagupan District Office ang ibababang abiso ng LTO Central Office kaugnay sa mga PVC card. Nakadepende rin ng District Office sa ia-allocate na PVC card sakaling may dumating na mga supply. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ilang residente sa Bayambang, Pangasinan hindi raw makatulog sa gabi dahil sa may kumakatok sa mga kabahayan tuwing madaling araw. Nakatutok Claire Lacanilaw. Ano ang iyong gagawin sakaling may kumatok sa iyong bahay? 3:00 ng madaling araw. Sa bayan ng Bayambang, Pangasinan, nagdulot ng takot sa ilang residente sa Barangay Manambong Sur ang pagkatok sa pintuan at bintana sa kalagitnaan ng gabi o madaling araw. Ang 49 anyos na si Maria, hindi niya tunay na pangalan, hindi na raw nakakatulog ng maayos dahil sa insidente. Dakong 3:00 ng madaling araw, binulabog ng malakas na pagkatok sa pinto ang kanyang pamilya. Kaya nabigla po ako. Kala ko anak ko. Ginising ko yung anak ko na grade 4 para tignan. Pero hindi siya tumayo agad, ma'am. Nung lumabas siya, tapos binuksan niya, sabi niya walang tao. Bilang pag-iingat, naglagay na sila ng karagdagang lock sa kani-kanilang mga pinto. Takot din ang naramdaman ng 73 anyos na si Rodolfo nang magising sa malakas na katok sa pinto, dakong 3:00 ng madaling araw. Agad daw siyang bumangon upang pakiramdaman kung sino ang kumatok. Natakot nga ho. Dahil baka may masamang intensyon, buksan na yung pinto. Mayroon nang nangyayari dyan sa kabilang barangay na kung ano-ano raw ang ginagawa nila, may nanakawan daw. Kaya ganun, matatakot kami. Sa investigasyon ng otoridad, isang residente mula sa Karatig Bayan na may sakit umano sa pag-iisip ang nasa likod ng insidente. Kumalat ang insidente sa social media, kaya nagdulot ng takot sa mga residente. Then this person po posted this one po sa kanilang Facebook page or sa kanilang social media platform po. Then may iba pong mga kabataan na
sumakay doon sa or nag-ride on doon po sa kwento na yon. Pinaigting ang police visibility sa mga barangay. Nananawagan din ng LGU sa publiko na huwag magpakalat ng maling impormasyon sa social media. We will ensure that we will implement the law. Inaayos na po namin yung iba na mga nagpo-post at nagpapakalat po ng kung ano-ano mga photos. Kasama si Jing Dakanay, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Dead on the spot ang isang tricycle driver matapos na pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang sospek sa Pacheco Street, Barangay Calvario, May Kawayan City, Bulacan. Sa CCTV footage na nakalap ng PNP, paliko ang biktima sa kanto ng biglang tambangan ng dalawang lalaking sakay ng motorsiklo. Sa investigasyon ng May Kawayan City PNP, tama ng bala sa kaliwang dibdib ang ikinamatay ng biktima na kinilalang si Richard Moncada, 50 anyos at residente sa lugar. Ilang anggulo ang tinitingnan ng PNP sa naturang insidente habang inaalam kung makakatulong ang CCTV para matukoy ang gunman. Ilang nagbebenta ng karne ng baboy sa Mangaldan, Pangasinan pansamantalang huminto dahil daw sa kakulangan ng supply. Ang detalye sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Pahirapan daw ngayon ng paghahanap at pagbili ng kakataying baboy na ibebenta sa pamilihan, kung saan-saan daw nakararating si Aling Malu para makabili ng ipakakatay na baboy at ibebenta sa pamilihang bayan ng Mangaldan, Pangasinan. Halos wala na raw maibigay ang mga hog trader na nag-aangkat ng baboy sa ibang probinsya. Dahil sa kakulangan ng supply, pansamantalang tumigil sa negosyo ang ilang nagbebenta ng karne sa pamilihang bayan. Marami nang tumigil sa pagkakatay ng fresh na baboy kasi hindi tumutugma sa presyo. Hirap na po kami nagkakatay dito, puro logi. Problema rin ng mga negosyante ang mataas na presyo. Ngayong linggo, pumalo na sa 350 hanggang 360 pesos ang kada kilo ng karne ng baboy. Kung magtutuloy-tuloy ang kakulangan sa supply ng baboy, posibleng sumipa pa ito sa 400 pesos ang kada kilo. Sa Mindoro ang karaniwang pinanggagalingan ng supply ng baboy sa bayan. Pero dahil sa issue ng African Swine Fever, ilang linggo nang walang baboy na nanggagaling sa Mindoro. Ayon sa Pangasinan Provincial Veterinary Office, may mga baboy pa sa mga piggery farm sa Pangasinan. Tiniyak din nila na mahigpit na namomonitor ang lahat ng mga baboy na pumapasok sa probinsya. As of this day, lahat ng mga pumapasok sa province natin ay well monitored at compliant po sila sa mga documents na ASF-free status po yung source of farm. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Samantala, kasado na ang paghahanda para sa Grand Street Dance at Grand Float Parade sa Baguio City na gaganapin sa weekend. Sundan sa report. All systems go na ang isasagawang Grand Street Dance at Grand Float Parade na highlights ng Panagbanga Festival sa Baguio City ngayong weekend. Nasa 15 contingents ang kalahok sa street dance competition, kasama ang 6 na manggagaling sa iba't ibang lugar. 33 floats naman ang ipaparada sa linggo. We're pretty much excited for this weekend's parade. We have more participants, especially during the float parade, way more than we have ever had in the past. Nakahanda na rin ang mahigit 1,700 na pulis na magbabantay sa seguridad para matiyak ang maayos na selebrasyon. So we divided the crowd control into 5 sectors. So each sector has its own complementary personnel to address anti-criminality, emergency response, and of course, control of the crowd. Magpapatupad ng traffic rerouting sa mga motorista. May mga emergency lane na ilalaan sa dadaanan ng parada. Magtatayo ng control points papasok sa Baguio City para magabayan ang mga biyaherong papunta sa ibang bayan at dadaan lang sa Baguio City. Maglalabas ng abiso ang pulisya sa mga lugar na magsisilbing parking area. We will be posting yung mga identified parking areas in the city. Actually, we have accounted more or less 36 parking areas for motor vehicles and at almost 1,000 for motorcycles. Para sa mga turistang aakyat ng Baguio upang makisaya sa Panagbanga Festival, simula ngayong araw hanggang 12 midnight sa Sabado, maaaring dumaan sa Cannon Road. Pero pagdating sa Camp 6, kung saan under repair ang kalsada, dadaan sa bahagi ng Wood River. Panawagan ng lokal na pamahalaan na maging responsable, lalo na sa pagtatapon ng basura. Nagpaalala ang pulisya na mag-ingat sa online hotel bookings para hindi mabiktima ng scammer. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban,
One North Central Luzon. Pinakawalan sa dagat ang mahigit sa 30 bagong pisang pawikan sa Corimao, Ilocos Norte. Ayon sa mga residente, may mga itlog pa ng pawikan ang hindi pa napisa. Green sea turtle daw ang mga pawikan na nagsilbi na ring dagdag atraksyon sa lugar. Pinayuhan naman ng lokal na pamahalaan ang mga residente na pangalagaan ang mga pawikan, lalo't breeding season ngayon. Napuno ng saya at musika ang pagsisimula ng Asin Festival 2024 sa Dasol, Pangasinan. Silipin sa report. Napuno ng saya at musika ang pagsisimula ng Asin Festival 2024 sa Dasol, Pangasinan. Binuksan ang kapistahan sa isang civic parade na nilahukan ng iba't ibang government and non-government organizations, mga guro at estudyante mula sa mga paaralan sa bayan. Kabilang din sa parada ang mga naggagandahang kandidata ng Miss Dasol Asin Festival 2024 na magtatagisa ng ganda at talino sa darating na Sabado, February 24. Sinunda ng Drum and Lyre Exhibition ang parada kung saan 4 na drum and lyre corps ang nagpakita ng husay sa pagtugtog. Una po siya, nakakaba po kasi first time po ulit pagkatapos po ng pandemic. Once again, congratulations to the Don Marcelo Jimenez Memorial Polytechnic Institute. Pinarangalan naman ang Don Marcelo Jimenez Memorial Polytechnic Institute bilang overall champion for 8 consecutive years sa Dasol Secondary Sports Athletic Association meet. I humbly accept this award for the recognition that was given now to our DMG MPI school. Masayang tugtugan ang pinagsaluhan ng mga Dasolano sa Barangay and Community Night. Kasabay ng sayawan ang musika ng orkestra na handog ng DMJMPI at Jimenez Family para sa mga taga-Dasol. Ang Asin Festival ay paraan ng bayan upang may pakilala pa ang pangunahing produkto ng asin. Pinopromote po natin ang #1 na produkto ng aming bayan, asin. Kaya nakakatulong po sa aming ekonomiya ang pag-promote po ng asin sa pamamaraan ng Asin Festival. Joan Punsoy, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Rider patay matapos masalpok ng truck sa Tumawini, Isabela. Narito ang report. Dead on the spot ang 47 anyos na rider matapos salpukin ang kanyang motorsiklo ng isang truck carrier sa National Road ng Tumawini, Isabela. Sa investigasyon ng Tumawini PNP, kinain ng truck ang linya ng motorsiklo nang magkasalubong sila sa daan. Sumuko naman ang driver ng truck na naharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Itong single motorcycle, pagdating sa kurbadahan ng Minangay, hindi niya na-control at doon na-occupy niya yung lane ng truck. Higit 27,000 pesos na halaga ng mga troso ng Nara ang narecover ng PNP makaraang abandonahin sa gilid ng kalsada sa Barangay Muraya, San Juan, Ilocos Sur. Aabot ito sa 271.36 ang board fee sa ilalim ng Forestry Reform Code. 6 na buwan hanggang 2 taong pagkakakulong ang maaaring ipataw sa mga lalabag sa nasabing batas. Kailangan lang ng permit ito, lalo na pagka within the private yan, planted, tapos premium pa rin, premium space, kailangan pa rin ng permit ito. Ngayong taon, 2 insidente na ng mga inabando ng troso ang nadiskubre ng otoridad at 2 operasyon ang ikinasa sa mga furniture shop na nakita ng mga undocumented logs o walang permit na mga premium species. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Samantala, early registration ng DepEd magtatapos na bukas, February 23. Ang detalye sa report. Magtatapos
Bukas na bukas, February 23 ang early registration ng DepEd para sa incoming kindergarten, grades 1, 7 at 11 learners. Puspusa ng house-to-house visitation ng pamunuan ng West Central Elementary School 1 sa Dagupan City upang masuyod ang mga bata na kailangan ng ipa-enroll. Para alam namin yung i-cater na ng bawat teacher, tapos i-divide kung yung doon sa teacher na nandun is tama ba yung bilang, kasi meron kami ngayon bago na 35 dapat yung hinahawakan nila. Ayon sa mga guro, maraming magulang ang hindi pa rin nakakaalam sa kung anong edad ng batang kailangan ng pumasok sa paaralan. Ang batang edad 5 dapat nang pumasok sa kindergarten. Lalo na yung mga bagong parent na hindi sila aware, kasi iba na ngayon. Nung nag-aaral sila siguro, hindi ganun. Sa huling tala ng paaralan, nasa 18 incoming kindergarten pa lang ang naka-enroll para sa susunod na pasukan, habang otomatiko namang enrolled na para sa grade 1 ang mga kasalukuyang kindergarten pupils. At least hindi ka na mahihirapan na yung pipila ka kung kailan na talagang peak season na talagang enrollment para bang pagkikipagsiksikan ka pa. Para sa kanilang kinabukasan, para sa future nila. Bubuksan ulit ang enrollment pagkatapos ng Brigada Eskwela para sa school year 2024 to 2025 na mag-uumpisa na sa Hulyo. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Asia's romantic balladeer Christian Bautista hinarana ang mga kandidata ng Miss Bangged 2024. Silipin sa ulat ni Gab De Luna. 24 na nagagandahang kandidata ang rumampa sa Miss Bangged 2024 na ginanap sa Bangged Town Plaza sa Abra. Kanya-kanyang cheer ang crowd, pero mas nagningning ang gabi sa paglabas ni Asia's romantic balladeer Christian Bautista para haranahin ang mga kandidata. Hindi napigilang magtilian ng mga audience nang lumapit na ang kanilang idolo. Congratulations to our winner and to all the lovely ladies. God has a plan for you and I'm so happy that I was able to sing for you. Talagang salamat sa lahat ng nakikanta at natuwa. Ang youngest candidate na si Mavi Joy Baile ang nag-uwi ng corona at itinanghal na Miss Bangged 2024. I am the youngest amongst all of them and I feel like just because I am young doesn't mean that I am not capable of winning and getting the crown of Miss Bangged, and I think that is one of the biggest achievements. Isang malaking tagumpay ang taunang patimpalak, kung saan ang kagandahan, katalinuhan at karakter ng Abrenian ang nangibabaw. Gab De Luna, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.